Sabi sa Biblia, si Kristo ay Diyos bago pa siya naging tao. Sabi sa Juan 1:1-14, nang pasimula pa'y naroroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Ibig sabihin, bago pa ipinanganak si Jesus, siya'y umiral na bilang Diyos doon sa langit. Nagkatawang tao siya upang iligtas tayo. Chapter 1 verse 1 po, kasi sinasabi niyo po na si Jesus Christ ay hindi God. Tama naman. Sa John 1:1, wala namang nakalagay doon na si Jesus ay Diyos eh. Basahin niyo po muna. Sige, basahin natin. Ang una nating ipapansin, mayroon bang nakasulat na si Jesus ay tunay na Diyos? Sige nga, pakibasa nga. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Unang tanong, may nabasa ba dyan na si Kristo o si Jesus ay tunay na Diyos? Ano po yung verbo para sa inyo? Ano po yun? Ang verbo, ang ibig sabihin niyan, salita. Nung pasimula, sino po yung salitang tinutukoy doon? Sino ang salitang tinutukoy doon? Sa katuparan, yung salita, ang katuparan kasi Kristo yun eh. Pero nung pasimula, salita pa lang. Nagets mo? Nung matupad ang salita, Kristong tao. Nung wala pang Kristo, salita pa lang, berbo pa lang. Kumbaga parang gumawa ka ba ng bahay, wala pa man yung, hindi mo pa ginagawa, nag-a-assume ka ng may bahay dyan na pwede mong tirhan. Wala pa. Plano pa lang, salita mo pa lang, nagagawa ako ng bahay, ito plano. O kailan nagkaroon ng bahay? Nung ginawa mo na. Just like, nung ang Panginoon Kristo wala pa sa mundong ito, nang pasimula, salita pa lang siya. Kailan nagkaroon ng Kristo? O 14. So, wait lang po. So, ibig sabihin niyo po, yung salita po doon is literal na salita lang? Literal na salita o plano. Kasi pag nagsalita ang Diyos, kasama na din yung plano. Ang Diyos kasi, ate, pag nagsasalita, hindi mo basta yan, para bagang, hindi naman siya katulad ng tao na pagsalita, minsan hindi pinag-iisipan. Ang Diyos, pag nagsalita, pinagpaplanuhan niya yan bago niya salitain. Meron na siyang kaisipan dyan. So, nang pasimula, wala pang Kristo. Salita pa lang. Yung S po, kung makikita nyo, capital siya. So, hindi siya mismong salita lang na salita. Yung tinutukoy po na salita dyan is si Jesus Christ. Sige, ganito. Ganito tanong ko sa'yo. Sige, panandali ang tanggapin natin na si Kristo mismo ay existido na ng pasimula at Diyos na. Sabi diyan, and the Word was with God. Sino raw yung Diyos na kasama ni Kristong Diyos mo? God. Sino nga yun? Father, God the Father po. Ilan sila? Kasi ang sabi, kasama eh. Ilan sila nung pasimula? Ilang Diyos yan? Magkasama, di ba? O ilang Diyos yan? Dalawa na yan, magkasama. Meron bang magkasamang isa lang din? Nagsosolo ka? Paano niyo po i-explain na yung pangatlong clause na sinabi po dito? Kaya nga, ipapaliwanag namin sa'yo, step by step. Kumbaga, ang sinasabi niyo nga po kasi, yung paliwanag niyo po is yung salita is word na salita lang. Which is, capital po yung S sa salita or yung kahit sa verbo, capital po yung V. Ate Dat, isingit ko lang bago po magpatuloy si Kuya Nebo. Kuya Ate Dat, alam po ba ninyo na ang Greek word ng salitang verbo, na which is Latin ay logos? Alam po ba ninyo? Ate Dat? Medyo malalim na, hindi niya na makupop up yan. Hindi, i-ano lang natin kuya, para pasok yung yung plano. Ito, sabi dito ate, logos, intelligence, word as the expression of that intelligence. Sa Tagalog, kaisipan. Kaya nga, hindi Kristo. Kaya nga bro Riota, nung lumalang ang Diyos ng langit at lupa, ano ba ang sinabi ng Diyos? Magkaroon ng langit. So nagsimulang salita bago nagkaroon ng katuparan. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Sinalita ng Diyos yun eh. Bago pa naging liwanag, salita muna. Likewise, wala pa ang Kristo, salita pa lang siya ng Diyos. Plano pa lang siya. Panukala pa lang siya. Pangako pa lang siya ng Diyos. Ano katunayang? Wala pang Kristo. Kahit nasa panahon pa ng mga magulang, ng mga propeta, Roma 1:2-3. Na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta.
sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Ayun. Sa panahon ng mga propeta, pangako pa lang si Kristo. Wala pa talagang Kristo noon eh. Pangako pa nga lang eh. Ipinangako ang tungkol sa Kristong darating. Wala pang Kristo. Wala ngang eksistensya pa ang Kristo noon eh. Pero nakikilala na nila may pangako ang Diyos. Kasi gusto nating maintindihan nila, lalo ng mga naninindig at naniniwala, Diyos daw si Kristo, dapat mo dapat intinding mabuti ito. Ano ba nakasulat dyan? Yung buo muna. Isa-isahin natin. Yung John 1:1. Nang pasimula siya ang berbo. Napakaliwanag. Nung pasimula, ano palang anaron? Berbo. Ano ba yung berbo? Latin kasi yan eh, verbum. Sa English yan ay word. So, nung pasimula, word pa lang. Wala pang Kristo, word pa lang. Ngayon, kung si Kristo pala ay existido na nun, wala pang langit at lupa, bakit pa kailangan siyang tawaging word? Kaya nga, ipinaiintindi natin, nung lalangin ang lahat ng bagay sa Genesis 1, sabi ng Diyos doon, magkaroon ng liwanag. So, nagsimula ang lahat sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bago pa magkaroon ng pag-iral, yung nilikha ng Diyos, salita muna. Napaka-liwanag niyan eh. Huwag nating isipin mo, salita pa lang. Ano yung liwanag bago ang salita? Bago siya naging liwanag, salita pa nga lang. Di ba? Pagkatapos, ang sabi ng Biblia, at ang berbo ay sumasa Diyos. Bakit? Kasi yung berbo o salita, galing sa Diyos yun. Sa Diyos nagmula yun eh. Sa Lucas 1:37. Sapagkat walang salitang o verbo mula sa Diyos na ang salita pala ng Diyos, makapangyarihan. Kumbaga, kauri ng Diyos ang salita niya. Yung Diyos na nagsalita, makapangyarihan. Yung salita ng Diyos, makapangyarihan din. Kaya ano ang sabi sa huling sugnay? Doon sa John 1:1. Ang berbo ay Diyos. Ayon, hindi ibig sabihin iba pang Diyos ang salita, kundi inuuri lang nung salitang Diyos yung terminong word o berbo. Kasi nga magkauri, yung Diyos makapangyarihan, yung tunay na Diyos na may-ari ng salita. Yung salita niya makapangyarihan din. Banal din yung nagsalita, banal din ang salita ng Diyos. So pareho, magkauri. Kaya ang sabi diyan, ang berbo ay Diyos. Ano ang isang halimbawa na pwede nating ibigay para maintindihan ni ate? Ang ibig sabihin ng ang berbo ay Diyos. Hindi po dapat kasi unawaing literal yun eh. Halimbawa, ganito. Ang oras ay ginto. Literal bang ginto ang oras? Na maaari mong isangla sa pawn shop? Hindi. Ano lang ibig sabihin nun? Ano ba katangian ng ginto? Mahalaga. Ano rin ang oras? Mahalaga. Magkauri, hindi. Magkauri. Kaya nung sinabing ang berbo ay Diyos, hindi ibig sabihin isa pang Diyos yung salita. Kundi inuuri lang na kung paanong makapangyarihan ang nagsalita, gayon din ang kanyang salita. O ano katunayang makapangyarihan ng salita ng Diyos? Ano katunayang nangyari, pinapangyari ng Diyos ang salita niya? Kasi pag sinalita ng Diyos, tsak mangyayari yun eh. Di ba kapatid na Riota? Basahin mo nga yung Isaiah 46:11, yung huling bahagi lang. Aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Yun. Kaya kung sinabi ng Diyos, lalalang ako ng Kristo, mangyayari yun. May mababasa ba sa Biblia na ang verbong tinutukoy si Kristo? Pinapalitan kasi nila yung salitang verbo, isinasubstitute nila ng pangalang Kristo, which is mali. Ito na lang, may sinabi ba si Kristo sa alinmang talata ng Biblia na sinabi niya, ako ang verbo? May sinabi ba si Kristong ganon? At totoo yung salitang nagkatawang tao, mistranslated pa nga yan eh. Kasi pag binasa mo sa English yan, hindi naman incarnated eh. May English ka ba dyan? Yan kasing nagkatawang tao, kaya nalilito yung iba dyan, nagkatawang tao, kita mo na. Hindi naman yan ang tamang talagang accurate na translation.
Sa totoo, kahit sa English, hindi naman incarnated ang nakalagay eh. Kasi yung may paniniwala kasi yung nag-translate na si Kristo nagkatawang tao. Kaya nung i-translate niya yan, nagkatawang tao, yun ang gusto niyang salita eh. And the word became flesh. Ayun, yung salita, hindi na natiling salita lang, naging laman. So from being a logos, no? Sa pagiging logos, ginawa yun ng Diyos na laman. Ano ba ibig sabihin ng laman? Tao. So, yung salita ng Diyos, yung plano ng Diyos, ginawa niyang tao. Pinapangyari nga niya, yung salita niya. Yan ang ibig sabihin ng, and the word was made flesh. Nung pasimula kasi, salita pa lang, and then dumating ang panahon, naging tao, or nilikha ng Diyos, si Kristo na tao. Kaya nga si Kristo, nung magpakilala, tao siya. Hindi siya nagpakilalang Diyos siya. Eh, walang ganun.